Praise the Lord. Sa mga kapatid, nandito ulit tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 5, day 4. Amen. So umpisahan ko na to. Magbabasa ako ng mga Bible verses. Psalms 42:7. Deep calls unto deep at the sound of your water spouts. All your waves and your billows pass over me. Ano sinasabi rito? Deep calls unto deep. Ang mga kalaliman ay tumatawag sa mga kalaliman. So ito parang pinapakita sa atin dito na mula sa kalaliman, maaaring ito ay mula sa atin, sa kalaliman natin, nakakapasok tayo tungo sa kalaliman. Kaya mapapansin niyo dito, yung ginamit na words ay unto deep, papasok sa kalaliman. At syempre, yan ay ang ating Panginoon. Amen. Isaiah 37:31. And the remnant of those who have escaped of the house of Judah will again take root downward and bear fruit upward. So binanggit naman dito yung tribe of Judah. Alam nyo kasi yung tribe of Judah, sa 12 tribe ng Israel, yan yung totoong Jew. Yan yung tribe of Judah. At ito ang pinakamataas na tribe sa 12 tribe, no? Sapagat ito ang tribe ng mga hari. At ang Panginoong Jesus nanggaling dyan. No? At binabanggit dito ang isang simula. O kaya binanggit yung ugat, pataas. No? At sa itaas naman, syempre, yung dahon. Kaya madalas ang gawain ng Panginoon, nag-uumpisa sa ugat. Ibig sabihin ng ugat ay kalaliman. Sapagkat ang ugat ang pinakamalalim na bahagi ng halaman. Kaya hindi pwedeng wala yung kalaliman. At mukhang kalaliman ang topic natin ngayon. At medyo may kalaliman itong MR na to. Amen. So magbabasa na ako mga kapatid. Psalm 42:7 says, Deep calls unto deep. Only a call from the depths can provoke a response from the depths. Nothing shallow can ever touch the depths, nor can anything superficial touch the inward parts. Anything that does not issue from the depths cannot touch the depths. Others can respond deep within to only what issues from deep within us. Amen. So, mga medyo, yung mga salita dito ay medyo may kalaliman talaga. Sinasabi niya, ang kalaliman ang tumatawag tungo sa kalaliman. So, pwede ko sabihin, dapat meron tayong kalaliman. Meron tayong kalaliman. At sa aking pananaw, ang pinakamalalim na bahagi natin ay yung ating espiritu. At ang pinakamababaw ay yung ating katawan. Kasi tatlo yung bahagi natin eh. Katawan, kaluluwa, espiritu. Palalim yan. Mula sa labas, papasok. No? At ang espiritu natin ay naging malalim nang ito ay maging pinaghalong espiritu. No? Kaya tangi lamang ang mga bagay na galing sa ating espiritu ang malalalim na bagay. So mga kapatid, pag ikaw ay isang believer, hindi mo alam paano hipuin at gamitin ang iyong espiritu, sorry to say, mahirap kang maging isang Kristiyano. Mahirap kang maging isang Kristiyano. Sabagat lahat ng mananampalataya, dapat meron siyang pagkilatis, paghipo, paggamit, pag-iensayo ng kanyang pinaghalong espiritu. Yan ang susi natin eh. Yan ang pinaka-organ natin eh. Yan ang pinakapuhunan natin upang maisagawa natin lahat ng mga spiritual na bagay. Kaya yan ang kalaliman natin. No? At mula sa kalaliman ng ating espiritu, pwede kang pumasok tungo. Kaya yung word na unto ay tungo eh. Hindi from, hindi mula. Ang ating direksyon, mga kapatid, ay papasok tungo sa Panginoon na siyang Espiritu.
At mula diyan, nakakapasok tayo sa kalaliman ng Diyos. Malalim ang Diyos, mga kapatid. Pwede ko sabihin, pinakamalalim na bagay o item sa buong sansinukob ay ang Diyos mismo. Hindi basta-bastang mapapasukan yan. O, mas malalim pa siya sa pinakagitna ng karagatan. Ang ating espiritu, okay, ang ating espiritu lamang ang may kakayahang pumasok diyan. Saliksikin ang kalaliman ng kaisipan ng Diyos. Saliksikin ang kalaliman ng kanyang puso. Kaya ng ating espiritu yan. Kung hindi mo alam yan, hindi mo alam gawin yan, paano ka maglilingkod sa Panginoon? Hindi mo alam yung puso ng Panginoon, yung kanyang kaisipan, yung kanyang layunin, yung kanyang ekonomiya, yung kanyang pagsasagawa. Lahat ito ay mga malalalim na bagay. Amen. So sabi dito, tangi lamang ang isang pagtawag mula sa kalaliman ang makakapukaw at makakatugon mula sa kalaliman. No? Kaya yun ang pag-iinsaya ng ating espiritu. Mula sa kalaliman natin, kaya mong pukawin. No? Kaya mong tanggapin ang tugon ng nasa kalaliman. Ito kasi, sabihin ko sa inyo, maraming believer sa mundo. No? Pero, nandun lang sa ibabaw. Pero ang isang believer na talaga magagamit ng Panginoon, dumadive siya sa kailaliman. Minsan, hindi mo siya maintindihan. Hindi mo maintindihan. Minsan, hindi mo alam yung kanyang pamamaraan. Bakit ganon? Hindi mga pangkaraniwang bagay ang kanyang mga pamamaraan. At mga kapatid, mag-ensayo tayo ng mga kalaliman na bagay. Amen. Tapos sabi niya, walang mga babababaw na bagay na kayang humipo sa kalaliman. At mga ordinaryong bagay na kayang humipo sa panloob na bagay. So, panloob na mga bagay. Anumang bagay na hindi nanggaling mula sa kalaliman, ito uli, mga bagay na hindi nanggaling mula sa kalaliman, hindi mahihipo ang kalaliman. Oo. So, ibig sabihin, ang paghipo sa kalaliman, pwede ko sabihin, ang paghipo sa kalaliman ng Diyos ay mula sa kalaliman natin. Hindi ito mga ordinaryong bagay. Hindi ito mga mabababaw na bagay. Amen. Sabi niya, ito sabi niya, ang iba, kaya nilang tumugon ng malalim ng sa kalaliman doon sa mga bagay na nanggagaling sa kalaliman natin. Amen. So ito naman ay fellowship. Ang fellowship natin dapat fellowship ng kalaliman. Hindi ito kwentuhan ng mga ordinaryong bagay. Oo, hindi ganon. Alam mo, ako nagsalita ng mula sa aking espiritu. Ang pwede lang tugon mula dito ay ang kalaliman ng aking kausap. So, ibig sabihin, magkakaintindihan kami. Sapagkat kung hindi nanggaling sa kalaliman ang tugon ng mga pagsasalamuha ko na hinugot ko mula sa aking espiritu, hindi siya tutugma. Hindi siya tutugma. Kaya minsan may mga salamuha na hindi nagkakaintindihan. Kasi ang isa ay nasa kalaliman, ang isa naman nandun lang sa surface, sa ibabaw. Kaya hindi sila tumutugma. Kaya tangi lamang ang kalaliman na nanggaling sa akin, ang pwede ring tumanggap ng kalaliman mula sa mga kapatid na kasalamuha natin. So ito yung yung binabanggit dito. Kaya kung maalala nyo, di ba? Binanggit sa atin yung topic na panalangin. Matalik na pakikipag-ugnay sa Ama. Yan ay malalim na bagay. Lalo na kung yan ay naisasagawa sa pribadong pakikipag-ugnay. Madalas kasi yung mga malalalim na bagay, ito ay istorya ng isang pribadong pakikipagsalamuhan natin sa Panginoon. Diyan tayo nakakapasok.
sa mga kalaliman? Well, tayo kasi may corporate fellowship. May corporate fellowship, merong mga salamuha sa mga kapatid. Minsan hindi malalim yan eh. Hindi malalim yan. Hindi yan malalim. Kung ihahambing mo sa ating personal na salamuha sa Diyos. Amen. If nothing comes from the depths, the help we receive is just superficial. Anything that is not from the depths will never reach the depths of others. If we have never received help or benefit in our depths, we will never have anything issuing from our depths. Amen. So, sabi niya, kung walang nanggagaling sa kalaliman natin, ang benepisyo natin, ang tulong na nakukuha natin, ay mga bagay na ordinaryo. Meron din pakinabang. Pero hindi siya nanggaling mula sa kalaliman. Kaya mababaw lang din ang mga na nakukuha natin. Anumang bagay na hindi galing sa kalaliman, okay, ay hindi aabot sa kalaliman ng iba. So, halimbawa, kasi ang condition ng mga believer ay iba-iba ang level eh. Halimbawa, ang growth ng life natin, iba-iba. Mari sa posisyon, pare-pareho lang naman tayo. Lahat tayo ay magkakapatid, pare-pareho tayo mga anak ng Diyos, pare-pareho tayo mga alipin ng Diyos, wala tayong mga ranggo, pare-pareho lang yan. Pero, pagdating sa antas ng buhay, maraming pagkakaiba dyan. Maraming pagkakaiba. Pero yung mga bagay na yun, hindi natin pinagmamalaki. No, wala tayo sa isang posisyon para magmalaki, no, maging sa ating antas ng buhay. Pag sinabi ko antas ng buhay, ito ay yung level ng growth in life. No, pero siyempre, yung mga may growth in life, mas malalim. Mas malalim siya. At sa panahon ng salamuha, no, kailangan mag-ensayo tayo ng espiritu upang magkaabot yung ating damdamin. Sapagat kung ang damdamin ng isa ay malalim, ang isa naman nasa kaisipan, so hindi sila magtugma. Madalas kasi yung kaisipan, ang kaya lang niyang gawin ay mga mabababaw na bagay. Matatalino rin. Matatalino. Pero ang katalinuhan ay iba sa kalaliman. So, yun yung ibig sabihin. Maaaring ang isang tao ay napakatalino at napakataas ng kanyang pinag-aralan, napakarunong niya. No? Pero gano'n man siya karunong, hindi aabot, okay, ang kanyang kondisyon sa kalaliman ng espiritu. Halimbawa, sino ba ang nakakaalam sa mga bagay ng Diyos? Tangi lang ang espiritu ng Diyos. Okay, sino ba ang nakakaalam sa mga bagay ng tao? Tangi lang ang espiritu ng tao. Ang kayang abutin ng espiritu ng tao, hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao. So, ganon. Kaya itong mga kalaliman na pinag-uusapan natin, mga kapatid, istorya to ng espiritu. Kaya sa umpisa pa lang, binanggit ko na ang ating espiritu at ngayon binabanggit ko naman na ang Diyos mismo ay espiritu. Amen. If we want to render spiritual help to others, something must issue from our depths. Gusto mo bang tumulong? Gusto mo bang mag-bless ng mga tao? Hindi mo sila mabe-bless ng iyong kaisipan. No, tangi lang ang mga bagay na nanggagaling sa kalaliman mo, ang totoong tulong at blessing sa mga kapatid. Kaya kailangan meron kang ganyan. Amen. If we do not dig deep, we can never gain others. Unless our utterance is from the depths, we will not touch the depths in others, even though we gain their emotions and thoughts and make them happy or be happy or excited for a while. Only deep calls unto deep. Superficial expressions will not touch the depths of others. Amen. Amen.
So, sino ba ang mga blessing? Sino ang mga blessing? Ito yung mga taong merong kalaliman. Pag wala siyang kalaliman, maaaring maging blessing siya sa ibang bagay. O meron siyang pwedeng ibigay, iregalo, at pwede siya mag-advise. Kaya sa mundo, marami mga advisor. At yung counselor, advisor, counselor. At may mga tao pumupunta sa kanila for counseling. Meron pa tinatawag na mga marriage counseling, parental counseling, at psychological counseling. Maraming mga klase ng counseling. Pero lahat ng mga ito, mga kapatid, ay nasa ibabaw lang sila. Nasa ibabaw lang sila. Ang tunay na blessing at may benefits ay yung merong kalaliman. Merong kalaliman. Kaya naalala ko yung incident na si Maria nakaupo sa harapan ng Panginoon, nakikinig sa Panginoon. Wow, yan ang blessing. Merong kalaliman. At ang mga disipulo, lagi nila kasama ang Panginoon. Ano mga naririnig nila? Mga kalaliman. Kung tutusin, yung mga parable na binigay ng Panginoon sa kanila, punong-puno ng karunungan at spiritual na kahulugan at pagpapala. Tangi lang ang Panginoon ang meron yan. Kasi, ang ibig sabihin ng kalaliman ay ang Panginoon mismo na siyang espiritu ngayon. At para tayo maging blessing sa iba, mga kapatid, dapat meron kang kalaliman. Hindi yung ating paraan ng pagsasalita, dapat nanggagaling mula sa espiritu, mula sa Panginoon. Kuminsan, sinasabi nila, yung mga spiritual na bagay, malalim. Talaga malalim. Minsan mahirap intindihin. Halimbawa, itong mga MR na ito. Minsan basahin natin, hindi natin maintindihan. Ako ganun din. Huwag na isipin na magaling ako. Hindi. Minsan binabasa ko siya, ano ang ibig sabihin ito? Ano ba ito? Kailangan mag-ensayo ko ng espiritu. Kailangan ay mahipo ko ang Panginoon upang itong mga bagay na ito mabuksan. Makita ko ano yung mga meron dito. Kung hindi, wala. Wala tayong makikita. No? Kaya nga, minsan sa experience natin binasa natin itong MR, pero wala tayong gano'n naintindihan. Naintindihan mo, parang naintindihan mo lang. Pero wala nakahipo sa'yo. Walang na-impress sa'yo. Pero pagdalo natin ng meeting, kasama yung mga kapatid, sama-sama nating tinalakay siya, may mga kalaliman na nailalabas. May mga kalaliman. Sapagkat kadalasan, sa ating pagsasama-sama, doon tayo nakakapag-ensayo ng espiritu natin. At sama-sama tayo nakakapasok. Di ba? Oo, maski ako merong ganyang experience. No? Minsan binasa ko siya, yung mga bagay na hindi ko masyado makuha. Pero sa panahon na kasama ko yung mga kapatid, kasi ako, karamihan sa marami kong mga home meeting, ito rin ang mga tinatalakay namin. Gusto namin yung mga topic sa MR. At sa panahon ng pagtalakay, naku, ang yaman. Mga kalaliman, mga kayamanan, na nailalabas ng mga kapatid. At natutustusan kami. No, ito, ako lang nagsasalita dito. Pero mas iba pag kasama ko yung mga kapatid. Ang dami ko naiintindihan. Amen. So, yan yung sinasabi sa atin. Okay? So, today's reading na ako. One principle in preaching and receiving the word is found in the Lord's parable of the sower. While the sower sowed, some seeds fell beside the way, some on the rocky place, some into the thorns, and some into the good earth. This shows us 4 different ways for men to receive the word. So ito yung parable of the sower, kung familiar kayo. Dumating ang Panginoon, siya ay isang tagahasik para magsasaka. Ang kanyang gawain ay ang maghasik. Hindi magturo, maghasik. At ang binhi ay ang salita. Sinabi yan sa aklat ni Pedro na ang salita ay binhi ng buhay na dala ng Panginoon para ihasik niya sa tao.
Kaya ang kanyang pagdating sa lupa ay isang sower, tagahasik. No? At sa kanyang paghahasik, binanggit sa atin ang 4 na uri ng lupa at ang lupa ay tumutukoy sa puso ng tao. Oo. So 4 na klase pala ang puso ng tao. Di ba? So meron yung sinatawag na beside the beside the way. Yung ano yan daan yan Matigas ang lupa dyan dahil natatapakan ng tao. Hindi magandang lupa yan. Pag ang puso natin ay puso na maraming traffic, daming transaksyon, ganun. Matigas ang puso. Oo, matigas yan. At hindi nakakaugat yung binhi diyan. Matatapakan lang yan, mamamatay yan. So isang klase lang yan. Okay. Yung isa naman ay rocky place, mabato. May konting lupa, pero karamihan sa ilalim ay mabato. Hindi rin maganda yan. Maring tumubo yung binhi, pero hindi na siya makapag-ugat sa ilalim kasi bato na yan Ang halaman hindi mabubuhay sa mga mabato-bato. Kasi yan naman yung puso na marami mga bato sa loob. Mga negative na bagay yan, yung mga bato na yan. Diba? Ano yan? Yan yung hindi siya nagpapatawad. Ang mga kasalanan niya nakatago. Yung mga desire niya sa sanlibutan. Yung mga pangarap niya. No? At kung ano-ano mga bato sa loob ng kanyang puso, yung binhi, hindi makaugat, hindi makapasok. Okay? Tapos yung isa naman ay thorns. Merong mga tinik ang kanyang puso, ang sakit. Ito naman yung mga experience. Okay? Mga desire na probably dinaanan niya. No? Napuno ng tinik yung kanyang puso. Hindi din maganda yan. Yung puso na yan. Marami siyang kapighatian. No? Hindi niya ma-overcome ang kanyang mga grieving. Yung mga sakit na pagkawala ng mga kung ano-ano sa buhay niya. Hindi siya maka-overcome. Matinik ang kanyang puso. At yung isa ay good earth. So yung isa naman ay good earth. Yun yung pinakamagandang lupa. Malambot, solid na lupa siya. Okay? At fertile siya. Pag patak ng binhi, boom! Umugat na, namunga na, dami na. So Panginoon, bigyan mo kami ng magandang uri ng puso upang matanggap namin ang iyong mga salita. Ang mga salita ay maihasik sa aming mga puso, mag-ugat, lumago, mamunga. Yan ang kailangan nating puso. Okay, so yan yung binanggit ito. Basahin niyo yung istorya ng sower. Okay. Amen. So this shows us 4 different ways for men to receive the word. The Lord Jesus tells us that among these different conditions, one is rocky place. There is a little earth on the surface, but underneath there are rocks. When the seed falls into this kind of ground, it springs up quickly. But as soon as the sun comes out, it withers because of the lack of root. Amen. So ang binigyan niya ng pansin dito sa message ay yung rocky places. Mga lugar na mabato-bato. Mabato-bato. Kasi yung condition nitong lupang ito, sa ibabaw, may lupa siya. Pero sa ilalim, mabato na siya. Baka natambakan yan dati. Ngayon, nung bumaba yung binhi, okay, nag-sprout siya. Kasi may lupa sa ibabaw Yung binhi, ang gusto niya lupa, hindi bato. No? Ito, ang bato ay nasa ilalim. Yung lupa nasa ibabaw, kaya nag-sprout siya. Kaya lang, wala na siyang ugat na, wala nang lalagyan yung ugat o pagtutubuan kasi bato na yun nasa ilalim. Kaya maliliit yung ugat niya, hindi sapat para mag-absorb ng tubig o ng fluid mula sa lupa. Kaya yung halaman ay dehydrated. So, hindi lang tao na dehydrate, yung mga halaman na dehydrate yan.
Pag, halimbawa, hindi sila nakakakuha ng sustansya, lupa, natutuyo sila. So, naalala ko tuloy yung karanasan namin nung 1 year ago, nagpunta kami sa States, sa California. Ang tagal doon, hindi daw umuulan. Yung mga halaman, dehydrated, mga tuyot na talaga. Mga puno, iba ng kulay. Parang nakakaawa. Di ba? Kaya nung dumating yung fire, boom! Talagang kinain yung mga halaman, ang bilis. Kasi tuyo na sila. So dito sinasabi, yung halaman, dahil kulang siya sa ugat, nung sumikat yung araw, ang init nun. Init nun. Natuyo yung halaman. Natuyo siya. Ang dahilan, wala siyang ugat na malalim. Natuyo siya. No. Parang mga believer din. Minsan walang malalim na ugat. Natutuyo pagdating ng matinding sikat ng araw. So, tandaan nyo mga kapatid, itong mundo, tutuyuin ka niya. Maniwala kayo sa akin. Halimbawa, yung stress ng buhay. Hindi ka makakawala dyan. Nagtatrabaho ka ba? May stress yan. Nagninegosyo ka, may stress yan. At kung wala tayong ugat mula sa Panginoon, matutuyo tayo. Kaya madaling uminit yung ulo mo. Nadi-disappoint ka. Di ba? At nawawalan ka ng gana sa maraming mga bagay. Hindi maganda yung iyong kondisyon bilang believers. At huwag kang magreklamo dahil sa kapaligiran. Ang kulang ay ang ugat. Yung malalim na pakikipag-ugnay sa Panginoon, lalo sa sekreto. So, baguhin mo yung buhay mo. Baguhin mo yung buhay mo. Magtalaga ka ng oras sa Panginoon araw-araw. Panginoon, kailangan kita. Nasa iyo ang tubig ng buhay. Nasa iyo ang salamuhan ng buhay. Panginoon, nasa iyo ang pagkain, ang tinapay ng buhay. Panginoon, kailangan kaawaan mo ako. Hilingin mo sa Panginoon na ibukod ka. Magreserba siya ng oras para sa iyo. Ikaw hindi ka makareserba ng oras, so hingin mo yan sa Panginoon. Kailangan natin ng kalaliman, mga kapatid. Kalaliman ng pakikipag-ugnay sa Panginoon. Upang sa ganon, ang puso natin maging mabuting puso, maging katulad sa mabuting lupa. Hindi naman permanente yan para sa akin, yung mga kondisyon ng mga puso. Hindi yung bato-bato ay lagi ng bato. O matinik ay lagi ng tinik. O yung nasa wayside, lagi na nandyan. At pwede rin naman yung good soil, sumama ang kanyang kondisyon. Kaya ingatan natin ang ating mga puso. Yan. Ingatan natin ang ating mga puso. Panginoon, ang puso ko. Ingatan mo. Bigay ko to sa iyo. Mahalin ka. Amen. Upang sa ganoon, magkaroon ako ng kalaliman sa aking buhay. Amen. What is a root? Ano ba ang ugat? It is growth that occurs beneath the soil. What are the leaves? They are growths that occurs above the soil. In other words, roots are the hidden life, whereas leaves are the manifest life. The trouble with many Christians is that while there is much apparent life, there is very little secret life. In other words, there is the lack of a hidden life. If all your spiritual life is exposed, you do not have any root. If all your experiences are manifested, then all your growth is upward. There is no downward growth. If this is the case, you are a person who has only leaves without root, and you are on a shallow ground. So kanina sinasabi ko yung palalimin natin yung ating spiritual na buhay. Pero ito naman, ang tinuturo sa atin, huwag mong i-expose lahat ng mga bagay sa spiritual na buhay mo. Sapagkat kung lahat ay naka-expose, mawawalan ka ng ugat. So ibig sabihin, ang buhay natin, merong malalim na bahagi na private at hindi natin hinahantad yan. Hindi natin hinahantad yan.
Ibig sabihin, meron tayong ganyan, malalim na salamuha sa Panginoon, malalalim na karanasan sa Panginoon, mga matuwid na gawa sa harapan ng Panginoon, pero ang mga bagay na ito ay nakatago. No? Katulad ng ugat. Ang ugat hindi pwede naka-expose. Dapat nakatago yan para makapunction siya ng mainam. Sapagkat ang ugat, laging basa yan dapat Sapagkat madaling matuyo ang ugat. Maninipis lang kasi yan. Minsan, yung mga pinong ugat, gagabuhok lang yan. Pag wala sa ilalim yan, at natuyo yan, hindi na sila magpa-function. So, ibig sabihin, yung ating mga intimate na karanasan sa Panginoon ay dapat nakatago. Kapag in-expose mo lagi, ini-expose mo, mawawalan ka ng ugat. At matutuyo ka katulad ng puno o katulad ng halaman. So, ang ugat ay napakaselan, no? At mahalaga sa buhay natin. Dapat ang lalim yan. Sabi nga nila, yung mga ugat ng puno, no? Yung mga matataas na puno, yung ugat nila, ganun din daw kahaba. Ang layo na nararating yan. No? At may mga ugat na parang buhok lang. Ito yung sensitibong ugat na siyang mas nag-absorb ng nutrients sa Panginoon. Kaya tingnan niyo, ang Panginoon, ginamit niya ang mga salitang katulad ng abiding. Ibig sabihin nananatili. No? At binanggit din niya na tayo ay katulad sa isang puno. Katulad tayo ng mga sanga. Katulad din ng ugat. No? Nananatili o nangangailangan ng mga lihim ng pakikipag-ugnay sa Panginoon. Meron kang sekreto. At syempre, may corporate life tayo. Merong open dyan. Pero hindi lahat ng mga masiselan na karanasan natin ay ini-expose natin. Kuminsan nga yung mga karanasan natin lalo na kung pribado, wag mo siyang i-expose. Nakaka-damage yan. Nakaka-damage yan. Oo. Imbis na maganda siyang pakinggan, minsan hindi. Oo. So, minsan sasabihin natin, mula sa yung karanasan ko, okay, nawalan na ako ng gana sa mga ganitong bagay, nawalan ako ng pag-ibig. Oo. Tapos, na-recover lang siya nung bumalik ako sa Panginoon. Mag-ingat ka. Baka nung sinabi mong nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng pag-ibig, na-expose yung mga bagay na hindi dapat ma-expose at naka-apekto sa mga tao sa paligid mo. At hindi maganda sa kanilang pandinig yung mga ganyang bagay. Kaya maingat tayo. So, kung minsan, ano kasi, ito, dinadagdag ko lang mga kapatid. Ang ating pag-share ng mga open, meron din mga bagay na hindi mo pwedeng banggitin o sabihin. Halimbawa, mga kapatid, itong isa sa mga kapatid natin na pag-isipan ko ng hindi maganda. Pero humingi naman ako ng patawad sa Panginoon. At binanggit mo pa yung pangalan ng tao. Okay. So yung sharing mo, parang spiritual. Pero nung binanggit mo yung pangalan ng kapatid, ibig sabihin, nagkaroon ng issue yan sa kanya. Hindi niya alam yan, pero sinabi mo nung nag-share ka. So mayroong isang kapatid, naalala ko, nahipo siya ng Panginoon. At yung sister na kasama niya, sinabi niya, hindi naman niya talagang asawa yan. Inagaw lang niya yan mula sa isang lalaki na kung sino ba yan. No? At ngayon, nagkaroon siya ng liwanag, gusto na niya ibalik. Sa isang banda, may liwanag naman talaga siya na natanggap mula sa Panginoon. Pero shinare niya ito. So yung lugar na kung saan naglilingkod siya, pinahinto siya. Oh, stop ka na. Meron ka palang ganyang issue. So, kung tama yung church o hindi yan ang point ko. Ang point ko dito, may mga bagay na dapat hindi mo na binabanggit. Halimbawa, yung issue related sa sins.
kasalanan. May dealing ito. Okay. May dealing ito sa harapan ng Panginoon. Dealing sa harapan ng Panginoon. Kino-confess mo. At meron din itong confession in public. So, ang confession in public ay kung na-hurt mo yung public, dapat mag-confess ka sa kanila. But if suppose, hindi naman nila alam yung ginawa mo, hindi mo na dapat i-confess yan. Sabagat yan ay mag-i-issue ng hindi maganda. Sapat na yung na-confess mo siya sa Panginoon. Pero kung alam nila, nasaktan mo sila, pwede ka mag-apologize. So, kaya, bakit ko sinasabi to? Kasi dalawa ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Yung corporate, na kung saan ini-expose natin yung mga gusto natin, at may mga bagay na nakatago. So, matuto tayo sa mga ganyang bagay. Ito naalala ko, may isang sister na sobrang magsalita, walang pigil. Walang pigil magsalita pag nakita kami. Palagi siya nagsasalita ng mga salitang hindi maganda tungkol sa asawa niya. Itong brother, itong asawa ko, alam niyo mga kapatid, ganyan. So yung asawa niya hindi lumalago sa buhay. At hindi gumaganda yung spiritual na buhay. Bakit? Kasi yung kanyang reputasyon nasisira sa harapan ng mga kapatid. Huwag natin gawin yan. Sige, tuloy na ako. Amen. Amen. In our Christian life, it is necessary that we learn the meaning of the body of Christ. We must learn to have a life of the body. On the other hand, we must learn that the life given to each member of his body by the Lord is distinctly individual. The measure that has been given to you personally by him needs to be guarded. Otherwise, it will lose its specific character and will be of no particular use to God. If that which has been especially committed to you is exposed, it will wither. Amen. So, ito yung sinasabi ko. Okay. As a whole, we are a body of Christ. Kailangan alam din ninyo, meron kayong awareness tungkol sa katawan ng Panginoon. Corporate ito. Na tayong lahat ay isang katawan lang, bagamat ang katawan ay iisa, marami siyang sangkap. Okay, individually, members of one another tayo. No? At ang sakit ng isa ay nagiging sakit din natin. Yung pain at ang glory ng isa nagiging glory din natin. At tayo ay isang buhay lang, isang katawan. At meron tayong corporate aspect sa pamamaraan ng mga paglilingkod, corporate tayo. No? Sa pagsasagawa ng buhay eklesiya, meron tayong fellowship. Okay, so ito yung corporate expression ng katawan. Pero kailangan maintindihan natin, sa buhay ay personal tayo. Bawat isa sa atin ay binigyan ng kanya-kanyang buhay ng Panginoon. At itong buhay na ito ay dapat pangalagaan natin ng personal. Ingatan natin, palaguin natin siya. Kasi pagdating sa paglago ng buhay, nagiging personal siya. Yung paglago ko, hindi mo paglago. At ang paglago mo, hindi ko paglago. No? Kung ako ay naiiwanan, hindi ibig sabihin lahat kayo naiiwanan. So, hindi ganyan ang church life. Kasi yung iba, napaka-corporate ng konsepto. Di ba, lumalago naman yung mga brothers, masasama na ako sa paglago dyan. Hindi. Dapat lumago ka. Oo, kaya sabi ng Panginoon, work out your own salvation. Own. Ang ibig sabihin ng own, yung iyong kaligtasan, trabahuin mo. Gawin mo siya. Di ba? Hindi ako pwedeng kumain para sa iyo. Kumain ka sa sarili mo. So, merong ganyang aspekto, bagamat tayo ay katawan. O ito pa, merong mga taong nadideceive minsan sa panahon ng Lord's Table Meeting. No? Ayaw nila mag-break ng bread. Kasi merong mga kapatid sa loob ng eklesiya daw na hindi karapat-dapat
At kung nag-partake sila, mahahawa sila ng kasalanan ng mga kapatid. Mali yan. Ang ating responsibilidad ay sa ating sarili. Kaya sabi ng Biblia, suriin nyo yung inyong sarili. Hindi mo sinusuri yung mga kapatid. Huwag kang magkaroon ng konsepto na kung merong hindi maayos sa loob ng eklesiya, mahahawa ka, madadamay ka, makukondena ka, mahahatulang ka. Mali. Eto, nakita ko na ito sa isang eklesiya noon Hindi ko nga makorek Kasi matatanda na yung gano'n, yung nasa eklesiya. Sabi, sister, bakit hindi ka nagpa-partake? Kasi brother, nakita ko isang kapatid bumili ng ticket sa sweepstakes, nakitang-kita ko. O ngayon, marumi siya. Kaya ayoko na mag-partake, mahahawa ako. Sister, hindi gano'n. Hindi, gano'n ako. Budhi daw niya, gano'n. O di, ganyan. Wala kang magawa. Pero mga kapatid, kailangan malinaw tayo. Bagamat tayo ay isang katawan, may mga personal na bagay tayo. Ingatan natin, alagaan natin yung ating personal na ugat sa harapan ng Panginoon. Ingatan mo yan. No? At corporate, praise the Lord. Okay? Individual, praise the Lord. So yan yung buhay natin. Amen. Amen. So the Christian who parades all his virtues before men and who does not have anything in the depth of his being has no root. He will not be able to stand in the day of trial and temptation. May God work in us so that we can take root downward. Panginoon, mag-ugat ako. Alagaan natin ang ating personal na buhay sa Panginoon. Gawin natin ang ating mga makatwirang gawa ng sikreto sa harapan ng Panginoon. At yung mga bagay na sikreto natin na naranasan sa Panginoon, huwag nating ipakita sa mga tao. Kaya, salamat sa Panginoon, maging normal ang ating pamumuhay. Upang sa ganoon tayo ay lumago, okay, maging matibay, malakas sa panahon ng mga pagsubok, at hindi tayo natutuyo sa kabila ng mga negatibong bagay na pwedeng dumating sa buhay natin. Amen. Did Paul disclose all his revelations? Far from it. He wrote, I know a man who is himself in Christ 14 years ago, whether in the body I do not know, or outside the body I do not know. God knows. Such a one was caught away to the third heaven. He did not divulge his experience until 14 years later. God's church knew nothing of it. Not one of the apostles had heard of it. Paul's roots were deep beneath the soil. So, binigyan tayo ng halimbawa si Apostol Pablo. Lahat ba ng kanyang karanasan ay pinakita niya? Siniwalat niya? Isinare ba niya? Hindi. May mga karanasan siya na sinare din niya, pero nag-intay siya ng 14 years. Katulad nito, sabi niya, siya ay nadala sa ikatlong langit. Wow! Ibig sabihin tinago ni Paul yan, yung experience na yan. Ang taas kasi niyan. Maring sa aking pananaw, may isang panahon, hindi kayang maintindihan ng mga kapatid yung experience na yan. Ano? Nakarating ka sa third heaven? Totoo ba yan? Baka maging issue pa yan. Ako, yung kapatid natin nakarating daw sa third heaven, may konting ganun. Ay, nako. So, pero nung pagkaraan ng 14 years, naniwala siya, ito ang tamang panahon na sabihin ko ito. So si Paul ay may ugat. At siya ay nabubuhay sa kalaliman ng mga bagay na ito. Hindi siya loose. Hindi siya loose. Hindi lahat ng mga bagay, ito, i-share niya. Minsan hindi yan ganyan. Kaya tayo ay nasa ilalim ng gabay ng Panginoon. Maging ang ating mga sinasabi,
maging ang ating mga sinasalita, maging ang mga bagay na hindi natin dapat isalitain, dapat lahat ng ito ay regulated ng Panginoon. Pero minsan may mga bagay na gusto ng Panginoon i-share mo, hindi mo rin na-share. Kasi hindi ka nag-share sa meeting. Kaya hindi ka rin nagiging blessing sa church, sa mga kapatid. So minsan sa mga MR na katulad nito, binigyan kanya ng liwanag na hindi naman nakita ng iba at gusto ng Panginoon na i-share mo yan. Hindi mo sinishare. No, kaya ito isang pagkukulang din. No, kaya tayo ay may ugat, may dahon din. Kailangan pakita mo yung mga dahon mo. Gaano ka-berde, gaano siya kasariwa. No, ang mga dahon, di ba? Katulad ng dahon ng Tree of Life na nagpapagaling sa mga bansa. No, dahon yan pero may silbi. No, katulad ng mga halaman, yung mga dahon nila pinapakuluan. Ginagawa mga tsaa. Oo, so may ugat, may dahon. So tayo ay balanse sa buhay natin. Pero ang pinag-uusapan dito, yung ugat. Yung lalim, yung pinanggagalingan ng kalaliman mo, huwag mong sirain yan. Sapagkat kung wala kang kalaliman, hindi ka maging blessing. Amen. If you want to have Paul's work, then you need to have Paul's root. If you want to have Paul's outward conduct, then you need to have Paul's inner life. If you want to have Paul's manifest power, then you need to have Paul's secret experience. Amen. So yung power, related siya sa ugat. Amen. So may power ka ba? Sabi mo, brother, parang mahina eh. Kulang ka sa ugat. Dapat palalimin mo yung ugat mo. Magkaroon ka ng oras sa Panginoon, no? At may mga bagay na huwag mong i-expose. Yan ay sikreto mo at sikreto ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Pine-perfect mo kami sa maraming aspekto ng aming buhay. Upang sa ganun, bawat isa sa amin ay maging blessing. Maging blessing kami sa eklesiya sa pamamagitan ng mga kalaliman na meron kami. Panginoon, palagi mo kami turuan. Ma-establish din ang aming salamuha sa iyo. Magkaroon ng isang intimate fellowship sa pagitan mo at sa amin. Upang sa ganon, ang aming mga ugat, ang aming mga kalaliman ay manatiling malakas para sa kapatiran at para sa pagtutustos ng buhay. Salamat, Panginoon. Amen.